Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin yung nature of accounting. So kapag sinabi nating nature, 'di ba, kalikasan. Ano ba yung likas o yung natural sa accounting? Dito makikilala natin yung accounting kung ano ba siya talaga o ano yung mga i-expect din natin sa kanya. Okay, simulan na natin. So, una natin, accounting is a service activity. So, ibig sabihin ng service activity, yung accounting, pina-perform natin siya. Isinasagawa at may taong gumagawa. So, tayo yon mga bilang future accountants. Okay? So, yung profession natin, nagre-render tayo ng services, particularly sa pagpa-perform ng mga task ng paggawa ng financial reports regarding sa financial activities ng mga economic entities tulad ng mga businesses. Okay? So, accounting is a process. So, yan naman yung susunod na nature of accounting. So, kapag sinabi nating process, merong maayos na sistema o steps na sinusunod. So, ano-ano ba yung mga yon? So, it refers to the method of performing any specific job step by step according to the objectives. It performs the specific task of collecting, processing, and communicating financial information. So, meron tayong step na sinusunod sa accounting. Hindi mo pwedeng simulan sa gitna hanggang makarating ka sa dulo. Laging magsisimula tayo sa step number 1. Okay? So, kapag napag-aralan natin yung accounting cycle, so dyan mo marirealize yung sinasabi ko ngayon. Okay? Saka baka naririnig-rinig mo na rin na kapag nagkamali ka sa step number 1, mali ka na hanggang sa step number 10. Okay, kaya dapat maayos nating pag-aralan at intindihin yung step-by-step procedures na yon. Okay, dahil nga accounting is a process. So next naman natin, pangatlo, accounting is both an art and a discipline. So kapag sinabi nating art, yung paraan kung paano ito gawin. Okay, so bilang service activity, yung accounting, syempre dapat involved din dyan yung mga techniques and at the same time, kung paano natin ipa-perform yung accounting ng efficient. Ibig sabihin ng efficient, less or minimum yung wastages lalo na sa time. Okay? So, art siya kasi kapag naging na natin yung mga experience saka yung expertise sa accounting, madali na natin siyang na-perform. Okay? So, parang sa simula lang talaga mahirap talaga siya. Okay? Pero kapag inulit-ulit mo siya at palagi mo na siyang ginagawa, mabilis mo na siyang magagawa sa mga susunod na panahon. Okay? So, discipline naman ding matatawag yung accounting kasi meron siyang mga standards na sinusunod and professional ethics. So, hindi pwedeng gagawin na lang natin siya base sa kung paano natin siya ini-interpret. Okay? So, discipline siya kasi meron tayong susundin ng mga standards. So, yung accountancy or yung accounting, isa siya sa may mga pinakamaraming standard na regulatory bodies. Kaya hindi pwedeng bara-bara or kung ano lang yung gawin natin. Okay, so susundin natin yung mga standards na yon. So, pang-apat naman natin, accounting deals with financial information and transactions. So, sabi dyan, it records financial transactions and data, categorizes these, and finalizes the results given for a specified period. Accounting only deals with financial and not with non-monetary or non-financial aspects of an information. So, ibig sabihin na lamang nito, tayo bilang mga accountant, yung mga ire-record lang natin or yung may kinalaman lang sa atin ay yung financial in nature. Yung mga transactions lang na may halaga o pwedeng i-convert sa pera. So, hindi naman sa mukha tayong pera, pero dapat quantifiable yung ating mga recording. 'Di ba? Sabi nga sa definition, we are dealing with quantitative information. So, kung hindi siya kayang i-convert sa pera or monetary terms, so hindi involved yung accounting doon. Okay? So, tulad nung mga nasa exam, 'di ba? Merong mga isisingit doon na non-financial in nature, tapos biglang magkakaroon ng record. So, tinetest lang tayo kung ano ba or naiintindihan ba natin ito, tong nature ng accounting na ito. Okay? So, dapat yung mga quantifiable lang or financial in nature. Ano ba yung mga example natin ng non-financial in nature? So, halimbawa, hiring of employees, orientation of newly hired employees, 'di ba? So, yung mga hindi kayang i-convert sa pera.
Pero inuulit ko, yung mga kayang i-convert sa pera or yung may halaga, yun yung ating ire-record. So last natin, accounting is known and characterized as a storehouse of information. So tulad nga nung binanggit ng dati kong boss sa dati kong pinagtrabahuhan, yung accounting, utak siya ng negosyo. Bakit daw? Kasi lahat ng financial records nasa accounting. 'Di ba? Lahat ng performance, lahat ng galaw ng negosyo nakikita doon kasi doon kino-collect, pina-process and kino-communicate yung laman ng financial statement sa lahat ng stakeholders or users of financial information. So sa ibang book din na nabasa ko, describe din ito bilang eye of the business kasi lahat nakikita sa accounting. Okay, lahat ng galaw ng operations, ng production, ng marketing, ng finance, lahat ng different aspects and departments of the company, nakikita siya sa accounting.